mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Minsan, may mga bagay tayong nagagawa nang hindi natin sinasadya. May mga desisyon tayo na kahit alam na nating mali, ay pilit pa rin nating ginagawa. Kaya naman ang nagiging ending nun ay nakakasakit tayo ng damdamin ng iba. Pero paano mo nga ba mapipigilan na hindi gawin yon? Kung alam mo sa sarili mo na dun ka sasaya. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rika. 25 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang hotel bilang receptionist. Hindi naman kasi sa pagmamayabang ay masasabi kong may angkin rin akong kagandahan. Dagdagan pa nga iyon ng maputi at makinis kong balat na talaga namang nagpaganda lalo sa akin. Kaya nga siguro natanggap rin ako bilang receptionist dahil mayroon naman akong ihaharap sa mga magiging customer. At ang trabaho kong yun ay talaga namang gustong-gusto ko. Kahit pa nga hindi rin ganun kalakihan ang aking sweldo. Mayroon nga pala akong best friend na itago na lang natin sa pangalang Liza. Isa rin siyang receptionist sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. At simula nang makatrabaho ko ito, ay naging kaibigan ko na siya. Sa katunayan, ay may 3 taon na rin kami nitong magkasama doon. Kung kaya't, akala ko talaga ay kilalang-kilala na namin ang isa't isa. Well, kilala naman namin pareho ang aming pamilya. Sapagkat kapag sabay kaming nagdi-day off, ay naglilipot kami sa bahay-bahay namin. Kaya naman kilala ko rin ang kuya ni Liza na si Kuya Liam. Nasa umpisa pa lang ay talaga namang hinangaan ko na. Ngunit ang paghanga kong iyon ay itinago ko lang sa aking sarili ng mahabang panahon. Sapagkat tingin ko ay hindi pabor doon ang aking best friend. Sa tuwing sinasabi ko kasi sa kanya na ang gwapo-gwapo ng kuya niya, ay para bang nagagalit pa ito sa akin. At ang masakit pa doon ay sinabi pa niya na bawal daw akong magkagusto dito. Sa punto namang yon ay wala rin akong nagawa, kundi sundin lang si Liza. Ayoko naman kasing ipilit ang gusto ko, dahil baka iyon pa ang makasira sa aming pagkakaibigan. Kaya naman, nakontento na lang ako sa pagsilay sa Kuya Liam niya kapag may pagkakataon na nakikita ko ito sa bahay nila. At sa bagay na yon, ay kahit papano ay sumasaya na rin naman ang araw ko. Lalo na nga sa tuwing kinakausap pa ako nito. Isang araw ay nagkataon na namang nagkasabay kami ni Liza ng day off. Kung kaya't masaya kami nitong nagplano kung ano ba ang gagawin namin nung araw na yon. Nagkasundo naman kami nitong maglibot sa mall upang manood ng sine. At syempre, mag-shopping at kumain na rin. Nang sabihin naman sa akin ni Liza na daanan ko na lang daw siya sa bahay nila, ay para bang bigla na lang akong nakaramdam noon ng tuwa sa aking puso. Marahil ay makakasilay na naman ako noon sa kuya niya. Kaya naman bago pumunta sa kanila, ay talaga namang nagpaganda ako ng husto. Nang sa ganon ay mapansinan ako ni Kuya Liam. Yun nga lang, pagdating ko naman doon ay hindi ko na ito naabutan. Dahilan para makaramdam naman ako ng kalungkutan. O Rika, ayos ka lang ba? Bakit parang ang lungkot mo naman yata? May problema ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Liza nang mahalata yata niyang bigla akong nalungkot. Naku, wala. May konting problema lang sa bahay namin. Pero naayos na rin.
Mabuti nga, lalabas tayo para kahit papano, mabawas-bawasan naman yung inis ko. Pagsisinungaling ko naman dito. Ganun ba? So, paano? Tara na. Pagkayaya naman sa akin ni Liza, nakaagad ko na ring sinundan. Nung araw na yon ay hindi ko maintindihan ang aking sarili. Kung bakit parang wala ako sa mood. Hindi ko naman iyon ipinahalata kay Liza. Dahil imbes sana na mag-enjoy, ay baka yayain na lang ako nitong umuwi. Pagdating sa mall ay naglibot muna kami nito sandali. At pagkatapos ay nagyaya na siyang manood ng sine. Para lang naman ako nung bangkang sumusunod sa agos, na kung saan dalhin at hatakin ni Liza ay sumasama lang. Nang matapos naman ang aming pinapanood, ay para bang wala naman akong naintindihan dahil ang nasa isip ko lang noon ay si Kuya Liam. Ganun pa man, pilit ko rin naman iyong ibinaksi sa aking isip sapagkat ayokong mahalata ako ni Liza. Kaya naman niyaya ko na lang muna itong kumain para kahit papano ay makalimutan ko to. Sinang-ayunan naman ako doon ni Liza at napagdesisyonan naming dalawa na sa paborito naming fast food kami kumain. Kaya lang, pagdating naman namin doon ay sobrang haba ng pila. Dahilan para sa iba na lang kami kumain. Ano Rika, saan tayo kakain? Pagtatanong sa akin ni Liza. Ano kaya kung mag-pizza na lang tayo? Para diet? Anya ko naman dito nakaagad ding sinang-ayunan niya. Kaya naman nung mga oras na yon ay nagpunta na nga kami sa Pizza Hut. At sakto namang kakaunti lang ang tao doon. Mabilis lang tuloy kaming naka-order. At habang kumakain ay hindi ko naman inaasahan na makikita namin doon ang kuya ni Liza. Nagulat na nga lang kaming dalawa nito nang bigla silang lumapit sa amin, kasama ang mga barkada niya. Ang kaso ay hindi nga lang din sila nagtagal doon, dahil may ibang lakad daw ang mga ito. Sa pangyayari namang yon ay kahit papano ay masasabi kong naging masaya na rin ako. Na kahit konting sulyap lang ang nagawa ko kay Kuya Liam ay ayos na yon. Ang mahalaga ay nakita ko pa rin ito nung araw na yon. Kaya naman, pagkatapos ng tagpong iyon, ay para bang bumalik na rin ang mood ko. Sa katunayan, ay ako na nga mismo ang naggaya kay Liza na mag-shopping na, nang matapos kaming kumain nito. Wala namang kamalay-malay nun ang aking best friend sa tunay kong nararamdaman para sa kanyang kapatid, sapagkat pilit ko talaga iyong itinatago sa kanya. Lalo na nga kay Kuya Liam, na alam kong parang kapatid lang din ang turing nito sa akin. Subalit ang lihim kong iyon ay hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang itago. Sapagkat habang tumatagal ay mas lalo lang lumalalim ang paghanga kong iyon kay Kuya Liam. Kaya naman, hindi ko talaga lubos akalain noon na sa isang hindi sinasadyang pangyayari ay magagawa kong magtapat dito. At sa pagtatapat kong iyon kay Kuya Liam, ay hindi ko naman alam kung ikatutuwa ko ba o ikalulungkot. Kinabukasan ay araw ng Sabado. Nagkataon na day off ko noon. Samantalang si Liza naman ay may pasok nung araw na yon. Kung kaya't wala akong plano noon na lumabas. Ang nasa isip ko nga lang noon ay magpahinga ng buong araw. Dahil nakakapagod rin ang aming trabaho. Ngunit ng gabi ng Biyernes ay hindi ko naman inaasahan na dadalaw sa amin ang pinsan kong si Cora. At yayayain ako nitong pumunta sa bar ng mga oras na yon. Ayoko nga sanang sumama sa kanya, pero mapilit naman ito. Kaya naman wala rin akong nagawa,
kundi pagbigyan na rin siya. Pagdating naman sa bar ay wala akong kaalam-alam, nakikitain pala niya doon ang kanyang nobyo. At pagkatapos ay may balak itong iwanan na lang ako doon. Hindi ko naman ito nagawang pigilan sa bagay na yon, dahil nakita ko kung gaano ito kasabik sa kanyang nobyo. Kaya nung mga oras na yon ay naiwan niya akong mag-isa sa bar. Pero imbes namang umuwi, ay napagdesisyonan ko na lang din na uminom muna doon. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, ay makikita ko pala doon si Kuya Liam. At talaga namang sobra akong nagulat nang bigla na lang itong sumulpot sa harapan ko. Halos hindi nga ako noon nakapagsalita nang tanungin niya ako na kung sino raw ba ang kasama ko doon. Ngunit nang sabihin ko namang wala, ay kaagad na itong umupo sa tabi ko. Nung mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang aking mararamdaman. Hindi ko kasi akalain na sa ganong pagkakataon ay makakainuman ko si Kuya Liam. Kaya naman, sinulit ko talaga yung gabing iyon at nakipagsabayan na rin ako sa pag-inom sa kanya. Habang umiinom naman kami nito, ay panay lang ang kwentuhan naming dalawa. Hanggang sa malaman ko nga mula sa kanya na may lihim din pala itong pagtingin sa akin. Sa totoo lang, ay hindi talaga ako nun makapaniwala nang umamin itong may gusto rin siya sa akin. Alam naman daw yon ni Liza, pero mahigpit daw siya nitong pinagsabihan na bawal niya akong ligawan. Bukod doon, ay sinabi rin daw nito na may nobyo na ako. Dahilan para pala layuan ako nito. Kaya naman, nung gabing yon, ay sinabi ko na rin sa kanya ang totoo kong nararamdaman para dito. Talaga? Gusto mo rin ako? Hindi makapaniwalang sabi nito. Oo, matagal na. Kaya lang, natatakot ako na baka magalit sa akin si Liza. Tugon ko naman dito na halos may tama na ng alak. Nung gabing yon, ay nagkaaminan kami ni Kuya Liam ng piling sa isa't isa. Kaya naman, nang pareho na kami nitong may tama ng alak, ay hindi na rin kami nakapagpigil pa sa aming nararamdaman. Halos manigas nga noon ang buo kong katawan nang halikan ako nito sa labi. At sa ginawa niyang iyon, ay talaga namang nadala na lang ako rito. Habang lumalalim naman ang tagpo naming iyon, ay nagulat na lang ako nang bulungan niya ako. At talaga namang labis na ikitinayo ng balahibo ko yon. Tara sa motel, doon na lang natin ipagpatuloy ito. Bulong nito sa tenga ko, nakaagad ko rin namang sinang-ayunan. Sige, anya ako naman sa kanya at pagkatapos ay sumama na ring lumabas dito. Nang makasakay naman kami sa sasakyan niya, ay ilang minuto rin ang aming binahe bago makarating sa motel. At pagdating doon ay para ba kami nitong bagong honeymooners na tila sabik na sabik sa isa't isa. Dahil na rin siguro sa epekto nun ng alak, ay pareho kaming nakalimot ni Kuya Liam. Pareho rin namin itong pinagbigyan ang init ng isa't isa. Hanggang sa marating nga namin ang rurok ng kaligayahan. Pagkatapos naman ng namagitan sa amin yon, ay nagkasundo kami nito na ilihim yon kay Liza. Sapagkat alam kong posibleng magalit sa amin ito kapag nalaman niyang pareho kaming may gusto sa isa't isa ng kuya niya. Sa totoo lang ay hindi ko nga rin maintindihan noon ng aking best friend kung bakit pilit niya kaming pinagbabawalan ng kanyang kapatid na magkaroon ng relasyon. Hanggang sa naisip ko na nga lang na baka natatakot lang ito na masira ang samahan naming dalawa kapag nagkaproblema kami ng kuya niya. Well,
Sa puntong yon ay nauunawaan ko naman siya. Kung yun nga talaga ang inaalala niya. Pero nang malaman ko naman ang totoo niyang dahilan, ay talagang halos nagimbal ako. Dahil hindi ko lubos akalain na mayroon pala siyang ibang hangarin. Kung bakit ayaw niyang magkanobya ang kuya niya. Simula nang may mangyari sa amin ni Kuya Liam, ay officially naging mag-on naman kami nito. Kahit pa nga patagulang iyon. Pareho kasi naming inaalala si Liza. Dahil alam naming magagalit ito. Ganun pa man, napagdesisyon na rin naman naming dalawa na kapag nagkaroon kami ng pagkakataon nito ay ipagtatapat rin namin kay Liza ang totoo. Kaya naman, hanggat hindi pa nangyayari yon, ay patuloy lang kami nito sa pagtatago. Subalit sa akto at kilos naman ni Kuya Liam, ay hindi ko akalain na mahahalata iyon ni Liza. Na hindi rin namin alam na masyado niya rin iyong didibdibin. Kaya naman nagtaka talaga ako nang magyaya itong uminom kami. Dahil buong akala ko ay may dinadala nga itong problema. Ngunit nang malasing na siya, ay doon ko lang nalaman kung ano ba talaga ang pinagkakaganon niya. Alam mo bang may nobya na si kuya? Kahit hindi niya yun aminin, ramdam ko na may babae na siyang minamahal. Wika nito nang tamaan na ng alak. Ano bang pinagsasabi mo, Liza? Pagmamaang-maangan ko naman sa kanya at pagkatapos ay tinawagan ko na si Liam upang puntahan kami doon. Kaagad naman kami itong pinuntahan sa address na sinabi ko sa kanya. At nang iuuwi na namin si Liza, ay talaga namang nagimbal kami nito pareho dahil sa ipinagtapat niya. Liza, halika na. Iuuwi ka na namin. Lasing na lasing ka na eh. Wika dito ng kuya niya. Kuya, sabi ko na't hindi mo ko matitiis eh. Pero bakit hindi mo ko magawang mahalin? Maganda naman ako at sexy ah. Pero bakit iba pa ang ginawa mo? Anya naman ni Liza sa kapatid. Ano bang pinagsasabi mo? Halika na nga at umuwi na tayo. Tugon naman nito. Ayokong umuwi. Ang tagal kong itinago to. Basta, hindi ako makakapayag na may ibang babaeng magmay-ari sa'yo. Dahil sa akin ka lang. Sa akin ka lang. Anas nito na tila hahalikan pa sa labi si Liam. Kaagad namang naawat iyon ni Liam at pagkatapos ay binuhat na niya ito para isakay sa kanyang sasakyan. Nakasunod lang naman ako sa kanila at habang nasa biyahe ay patuloy lang naman sa pagsasalita si Liza hanggang sa banggitin na nga nito na mayroon pala siyang ibang pagtingin sa kapatid. Noong mga sandaling yon ay nagkatinginan na lang kami ni Liam. Doon namin labis na naunawaan si Liza kung bakit pinagbabawalan kami nito na magkagusto sa isa't isa. Kaya naman pagkatapos ng gabing iyon, ay napagdesisyonan na rin namin ni Liam na ipagtapat na kay Liza ang totoo naming relasyon. Nabahala na kako kung magalit man ito, sapagkat ang nararamdaman niya para sa kapatid ay maling-mali. Kaya nang ipagtapat namin ni Liam kay Liza ang totoo, ay hindi rin ito makapaniwala. Ngunit kagaya ng inaasahan ko, ay doon na nga nagtapos ang pagkakaibigan naming dalawa. Simula naman noon ay nag-resign na ito sa trabaho niya. Hanggang sa ibalita na nga lang sa akin ni Liam na nag-apply ito sa abroad upang doon na magtrabaho. Masakit naman para sa akin ang mawalan ng kaibigan. Pero sa kabila nun ay napalitan naman iyon ng lalaki na tunay na nagmahal sa akin.
Ganun pa man, umaasa pa rin naman ako na balang araw ay mapapatawad kaming ni Liza. At kahit hindi man bumalik ang dati naming samahan, sana ay matanggap pa rin niya ako bilang nobya ng kuya niya. Sa ngayon, ay hindi pa rin bumabalik ng Pilipinas si Liza. Pero balita ko ay may nobyo na rin ito. Ayon din kay Liam ay tanggap na rin naman daw nito ang relasyon naming dalawa. At kung sakaling totoo nga iyon, ay labis ko namang ipinagpapasalamat iyon sa kanya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Rika at ito ang kwento ng buhay ko.